Yo! What's up? Good morning mga pre! Alright, kamusta? Kamusta na kayo dyan? Kamusta na yung mga simptomas nyo, mga kung ano-ano mga kaguluhan ng isip, no? Sana nagiging malinaw na sa inyo, no? Yung kung ano nangyayari sa inyo. Base lahat ng yan is pinaliwanag ko na, no? Base na rin kay Clairwix, no? Sa way, sa paraan ko, no? Kasi para lang naman ako nagkukwento sa inyo ng kung ano-ano dito, no? Pero, ang ano dyan is sana malinawan kayo, no? Kung paano siya makakatch, no? Kung paano siya naiintindihan, no? Kasi itong way ko magsalita sa inyo is, ano lang, parang tropa-tropa lang, no? Parang, ganito lang kasi yan, pre. Di ba? Sana mag-gets nyo sa ganung paraan lang, no? Kasi kung iba magpapaliwanag sa inyo, or mga psychiatrist, medyo malalalim yan, eh. Kasi, nandun yung pressure, eh. Kasi pag dito ka sa video lang, eh, nanonood ka lang, walang pressure, eh. Pinapakinggan mo lang siya. Mas ma-okay yun. Kaya yung paraan kung paano ako magsalita is alam ko makakatulong sa inyo yan. So, yun. Di ba? So, ano bang topic natin ngayon? Meron akong napanood about sa takot na lumabas, takot na magano. Mga takot ba? Kasi involved naman ang takot sa anxiety, no? So, ang topic natin ngayon is monophobia. No? Ano nga ba yung monophobia na yan? No? Actually, ito is part or resulta ng panic disorder, no? So, yon. Intro. So, yun na nga ng mga pre, no? Monophobia. Actually, part siya ng part siya ng panic, di ba? May panic attack tsaka panic disorder, no? Part siya ng panic disorder, no? So, yung bagay, yan na yung resulta, eh. Resulta ng takot, no? So, kapag involved man takot, matik yun. Di ba? Anxiety. So, takot sa kung ano man mangyari pag umatake yung panic, no? Di ba? Nagkakaroon na tayo ng ano dyan, eh. Yung parang, na-vlog ko to, eh. Yung electric stove ba yun? Parang ganun. Parang ganun din siya. Pero ito naman is takot kang mag-isa, no? Takot kang walang kasama. Dahil natatakot ka dun sa mangyayaring panic sa'yo, no? Kasi ang panic kasi is anytime, eh. Wala siyang halos, oras or bigla na lang siyang lumalabas sa hindi natin inaasahang pagkakataon, no? Wow! So, yun. So, gusto mo lagi may kasama na in case na merong something na mangyari sa'yo, magpanik ka, hindi ka mataranta ka, hindi ka na makahinga, ang gulo ng isip mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo, no? Gusto mo lagi may kasama para kumalma ka. Yun na kasi nagiging sandalan mo, yung tao na yun, or kung sino mang tao na nakikita mo, na alam mong tutulong sa'yo, no? So, sa paraan kasi ng, sa recovery kasi, mawawala kasi yan sila, eh. Hindi pwedeng may kasama ka. Hindi pwedeng may kasama ka lagi. O lagi may gagabay sa'yo. Ikaw at ikaw, kapatid, sa recovery. Kailangan mo masanay na mag-isa ka, kapatid. Kasi sa recovery, ganun, eh. Hindi pwedeng may, paano nila kung wala sila? Paano ka na? Diba? Ganun kasi yun. So, kailangan natin maintindihan yun. Tsaka, kailangan natin madahan-dahan yung mga bagay niya. So, dahil nga involved yung takot, no? Kasi anxiety tayo, nasa anxiety, no? Maraming mga bagay, sitwasyon, o mga nangyayari sa buhay natin, no, na involve you or nangyayari yung mga takot na mag-isa tayo, no. So, doon na gumagana yung monophobia, no. So, halimbawa, kapag sa CR ka, yung kwento ko nung nakaraan, no, kapag naisara ko yung CR, hindi na naman ako makahinga. Parang yung malapit na ako magpanik, bigla akong bubuksan yung pinto, tapos nawawala, di ba? So, may nabuo na sa isip ko na kapag naisara ko yung pinto na yun, naisara ko or nailak ko, yan, dyan na lalabas yun. Isipin mo, iihilang ako or may gagawin lang ako sa CR. Tapos mag-aano na siya, lumalabas na yung hirap ko sa paghinga. Hindi ko alam kung masusuffocate. Alam niyo ba yung kulambo? Hindi ako makahinga dyan sa kulambo, eh. Isipin nyo, butas-butas naman yun, tapos yun, kaya di na ako nagkukulambo, eh. Noon, ngayon wala na, may kulambo pa ba? Yun. Takot akong mag-isa doon. Takot akong nasa loob noon. Kaya sa CA, sa kulambo, yan. Minsan nga sa sa elevator,
Kahit sa kwarto lang, takot akong mag-isa. Kasi natatakot ako may lumabas na something sa akin na hindi ko makontrol, tapos wala akong mahinga ng tulong. Kaya natatakot ako. Noon. Pero ngayon wala. Mag-isa nga lang ako dito sa bahay, kahit dun sa silang. Ayaw matulog mag-isa. No? Pag nakahiga na sila, no, gusto nila may katabi. Ayaw nilang madilim. Ayaw nilang isara yung pinto ng kwarto. No? Gusto nila nakabukas lang. Kasi in case nga naman, may mangyari sa kanila, tapos sisigaw siya, no? Gusto niya may makakarinig sa kanya. So, hindi niya sinasara yun, no? Ganon din kapag patay yung ilaw, no? Ayaw din nila ng patay yung ilaw. Gusto nila merong ilaw palagi, no? Para in case nga naman na pag inatake sila, no? Alam nila kung saan sila pupunta, alam nila kung saan sila hahawak o ano, di ba? Sila laging gano'n. Isa ba, mga takot sa multo, yung mga gano'n pa. Pero ibang face din yun, yung mga takot sa multo. Iba naman na yun. May mga ganun tao talaga. Kahit naman ako siguro kung makakita talaga ako ng totoong multo, no? Diba? So, isa pa to, yung magaling sila mag-alibay, no, na hindi sila pwede mag-isa sa bahay, no? May mangyayaring masama sa kanila, no? So, ito naman pamilya niya, sige, huwag ka na sumama. Sasamahan ka na lang ni ganito. So, ano nangyari sa'yo, di ba? Parang maano lang sa isip mo na dapat ako lang para hindi lumabas yung mga atake ko, no? Hindi lumabas yung panic attack ko. Hindi, kasi kung sa recovery, saka lang, no? Kasi, ganun ang recovery. Wala tayong magagawa kung gusto lang natin gaya ng mga exposure, no? Hindi pwede may kasama ka, eh. Kailangan matuto kang mag-isa, no? Para ano mo yung sarili mo, no? Natatakot sa ganito. Ba't ba ako wala naman nangyayari masama sa akin, di ba? So, doon na mabubuo yung self-confidence, no? Kaya, tsaka tapang mo para humarap dun sa mga kinakatakutan mo. Kasi ganyan ganyan ang pagharap, kapatid. Mahirap pero alam mo tama 'yun. Kasi yun ang nga yung tinuturo natin, no. Alam mo may resulta 'yun katagalan, no, kasi nga hindi naman natin kailangan madaliin eh. Madaliin yung recovery. Although dun sa libro ni Claire Wicks, 2 months, 3 months, okay na sila eh. Pero yun, gabay naman yun. Guided naman ni Claire Wicks mismo yun. No? Pero sa atin ngayon kasi maraming trigger, maraming problema dumarating. No? Hindi naman Kasi sila noon, mga unang panahon, 1960s, 70s, focus lang talaga sila sa paggaling. Wala naman kasi mga noong araw eh. Wala namang internet noon, walang paglilima. Talagang magpo-focus ka kung anong sinabi ng doktor, kung ano yung di gaya ngayon, di ba? Meron ng YouTube, meron ng marami ng social media, marami ka nang matututunan, no? So yun, nakapokus lang sila dun sa doktor. Kaya pag gagaling ka talaga. Yun, ganun kabilis ang nila. Pero nasa atin na rin yun, kapatid. Nasa sarili na rin natin kung paano natin makukuha o maintindihan kung ano yung mga aral, no? Kasi nasa katawan natin yan, nasa paraan natin yan, pangunawa natin. Hindi naman pwedeng palagi, gaya ko, no? Hindi naman ako palagi nandyan para sa inyo. Kasi sa recovery, hindi ko naman kayo maiisa-isa para, kaya nga gumagawa tayo ng video, no? Kaya minsan, pag sinasabi ko, may mga nagtatanong, sinasabi ko marami ka naman napanood sa video ko. Kasi yung mga tanong na yan is naisagot ko na, or nasabi ko na, or nasagot ko na sa mga comment, o ganyan. Sa mga bago, no? Kaya kailangan nyo lang talaga na, yun ang payo ko sa inyo, kapatid, no? Panoorin nyo lang, or hindi man sa akin, no? Kumalap lang kayo ng mga tamang kaalaman sa YouTube, sa Google, o hindi naman, huwag nyo lang aadigin, siyempre. About sa St. Thomas, no? Ang hanapin nyo doon, yung ugat, yung pinakapuno ng mga nangyayari sa inyo. Ganun kasi ang, ganun ang paraan. Hindi yung nakita kayo si ganito, ay pinapanood ko to si ganito eh. Puro sa kanya, puro simptomas, ganun. Ano daw ginawa. So, marirelip doon. Kasi nga meron tayong mga safety behavior, meron mga pang-relief lang, mga short time relief, no, tawagin. Oo, nawawala siya. Pero nawala ba ng tuluyan? Hindi naman eh. So, sa paraan na ginagawa ko, sa paraan ni Claire Wicks, no, yung mga aral na na-discuss natin, is pang matagalan to, kapatid. Long term, kumbaga. Kailangan nating
maunawaan yung pinakaugat, yung nangyayari sa'yo. Kasi pag ano mo yan, pag naintindihan mo na yan, dyan nang bubukas yung isip mo na, ay, oo nga, normal lang pala to. Sa tagal-tagal ko na inaatake ng hindi naman ako namamatay, di ba? Hindi naman ako nababaliw, hindi naman ako nawawala sa control. Di ba? So yun na yun. Yun na yung proof na walang mangyayaring masama sa akin. So kailangan ko lang ituloy yung mga nasimulan ko, mga bagay na nakakapag sa akin, nakakapagpaginawa, na nagpapabago sa akin. Yun, di ba? Ang haba. So, yung turumpo, no? Para kang turumpo pagdating sa bahay. Ikot ka ng ikot pag mag-isa ka, no? Hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta, anong gagawin mo, anong iisipin mo, di ba? Ganun tayo. So, doon na lumalabas yung panic attack. Kasi nga, hindi natin alam eh. Wala tayong kaalam-alam sa nangyari sa katawan natin eh. Or, naghahanap tayo lagi ng may mga kasama, no? So, ganyan talaga. Dadaan ka talaga sa ganyan eh. Kailangan mo rin mapagdaanan niya eh. Bakit pa ako di ba? Bakit pa ako nagkakaganito? Natakot ako saan? Natakot ako sa nararamdaman ko. Hindi ay sa mga agoraphobic, no? May agorapobia, no? Takot sila sa labas daw. Pero ang totoo nun, takot sila sa nararamdaman nila. Takot sila sa sarili nila. Sarili nilang pakiramdam na baka may mangyari masama sa kanila. No? So parang ganun din tong monophobia. Yung monophobia nga lang, sa sarili mo, no? Takot ka mag-isa. Ayaw mo nang walang kasama. Gusto mo lagi merong kausap, ganyan, no? Yung pilit mong dinidistract yung sarili mo, no? Kasi nga wala kang kasama eh. Gusto mo yung isip mo na dito lang sa isang bagay na to, isang pag-iisip na gano'n, no? Doon ka lang lagi na umiikot, no? Pero hindi, kailangan mong harapin kasi yun, na mag-isa ka. Tanggapin mo sarili mo na mag-isa ka. Pinanganak ka naman mag-isa eh, di ba? So, lumaki ka naman mag-isa. Yung wala kang kakambal, lagi mong makasamang gano'n. Minsan sa buhay natin kasi, dumadaan talaga yan. Mag-isa, tapos dyan nalalabas yung mga emosyon, no? So, ang emotion is part din ng anxiety, no? Sa akin, minsan, nakakaramdam din ako ng pag sobrang lungkot, no? O may problema, malungkot, walang ganito, walang ganyan, no? Madaan talaga sa ganyan, pero siyempre, iniisip natin na part lang yun. Oo, nakakaramdam ako nun, pero maya wala na rin naman, no? Ang mahirap lang is paulit-ulit mong iniisip yun, na wala namang kakwenta-kwenta, no? Ayun, ganun kasi ang anxiety, no? Pero mga sitwasyon sa buhay, pero gagawa pa rin tayo ng solusyon. Tayo rin makakagawa ng solusyon, no? Hindi naman ibang tao para sa natin, no? Para sa mga nararamdaman natin, no? So, yun, di ba? Drama. Ayaw mag-drive mag-isa, no? Gaya ko, minsan, pag nagda-drive ako, pag ako lang mag-isa, pumunta ako sa bayan or sa palengke, sa mga bilihan, no? Minsan, gusto ko kasama yung anak ko. Noon. Pero ngayon, wala. Iniiwan ko na. Huwag ka na sumama. Ang bigat. Marami akong bibilin, di ba? So, yung mga taong may monophobia, no? Takot sila mag-isa, gaya sa mga car drive, no? Mga four wheels, ganyan. Gusto nila may driver na kasama. Tsaka kausap nila lagi, no? Kasi pag sila lang mag-isa, wala. Hindi aandar yung sasakyan yun. Kasi wala, ayaw nila mag-isa eh. Atakihin nga naman sila, no? Wala silang makausap. So, yan. Laging may kausap sa telepono, no? Yan pa rin yan eh. Monophobia. Gusto nila lagi may kinakausap, no, kung sino-sino, kahit di naman nila ka-close, no, basta lang meron silang makausap kapag mag-isa sila sa bahay. Lagi naka-open yun. Sige, ganito naman sunod kong tatawagan. So, yun. Parang nagiging busy kasi yung isip mo mag-isip ng mga salita o mga tanong or mga pag-uusapan dun sa taong kausap mo, no? Mga chismis, mga, uy, si ganito, kamusta? Diba? So, yun ang nagiging natin, no? So, nagiging habit. Nagiging habit na rin ng mga taong may monophobia, no? Pero all in all, wala. Umuulit ka lang dun. Nakukulong ka lang lalo dun sa cycle na yun, no? Na palagi ka na lang, yung baga nire-relieve mo lang yung phobia na yun, yung monophobia na yun. Winawala mo lang siya, pero naandyan pa rin yun, hindi yun naalis. Hanggat hindi mo siya hinaharap, no?
So yun, marami pa mga iba na takot, no, kapag mapag-isa, no. So kung meron kayong mga takot na naiisip kapag nag-mag-isa kayo, i-comment nyo lang sa ilalim, no? Paliwanag natin yan or sagutin natin yan, no. So yan, paano ba, no, ito last na to. So paalala, no, yung monophobia is part ng panic disorder, no. So kung may panic disorder ka or palagian na, no, palagian na siyang umaatake sa'yo, no? Panic disorder niya yun. Palagian na or kasama mo na talaga siya, lagi ka na nagpapanik, no? Ano na yan? Kasama mo na yung monophobia doon, no? Or agoraphobia, ganyan, no? Sa mga phobia, no? Yan. Part sila ng panic attack. Hindi siya permanente, kapatid. Hindi siya yung panghabang buhay na ganyan ka na. Ngayon pa lang yan, sa ngayon lang yan dahil nga hindi pa normalize yung isip mo, no? Bahagi lang siya ng anxiety mo, no? Bahagi lang siya ng panic disorder mo, no? So yung panic disorder is malalampasan mo sa tulong ng exposure, kapatid. Kailangan mo siyang harapin, no? Sabi nga ni Claire Wicks, accept, face yan, di ba? Kailangan mo harapin yun kasi wala eh, yun ang daan eh. Di ba? Hanggang tiniiwasan mo yan na mag-isa ka, ganyan. Wala. Kaya meron akong vlog dyan eh, yung mag-isa ka, parang ganun, mag-isa ka yata. Kasi sa recovery, kailangan mo talaga mapag-isa eh. Kailangan mong harapin yun ng mag-isa, no? Hindi pwedeng may kasama ka or no. Kasi si kay Claire Wicks nga, no, may kwento siya eh, na sinamahan niya isang pasyente maglakad. Eh, yung pasyente no, takot na takot eh, may agoraphobia yun eh. Maglakad, tapos tatawid sa kalsada. Huwag ka magpapanik pag tumawid ka ng kalsada, hindi ka mababangga, yung mga ganyan ba. Ganyan yung way niya, no? Paano siya magpaliwanag sa tao, no? Paano mas madaling ma-expose ang tao dun sa mga kinakatakutan niya. So, acceptance, exposure, no? Meron akong vlog dyan ng exposure, marami na yun eh. Ganun lang, no? Kasi yung paraan na to is magagamit nyo yung exposure sa lahat ng ng anxiety, no? Mga agoraphobia, mga fear of death, mga ganyan, no? Magagamit nyo yan, exposure. Takot ka mamatay, yung mga sa isip mo, di ba? Parang kailangan mo lang naman ng dun eh. Unawa, no? Matay ba talaga ako? Diba? Tanongin niyo yung sarili niyo. Sumakit lang yung dibdib ko, mamatay na ako. Sumakit lang yung ulo ko, mamatay na ako, di ba? Nagkatotoo ba yung inisip ko? So, kung hindi, ba't mo papaniwalaan? No? Ganun lang naman eh. Kung bagay, pipilosopuhin mo lang, hindi naman eh. Di ba? Ganun kasi ang paraan dun, kapatid. Hindi siya yung dahil naisip mo, papaniwalaan mo, magkakatotoo. Hindi eh. Dati ko nang inisip yan, kapatid, noon, mga 2 years ago. Ganyan ako mag-isip. Kala ko magkakatotoo lahat. Lahat ng mga pangit na naisip ko, totoo na. Hindi naman nagkakatotoo. Minsan, malalabas lang ako. Baka mahilo ako, matumba ako dito. Hindi naman nagkakatotoo. Minsan nahihilo ako. Pero syempre, yung hilo na yung mapapakapit ka. Pero, wala naman nangyaring masama sa'yo. Natural lang yun. Kasi nahilo ko yun. Baka nga naman, di ba? Baka naman matumba ka, ganun. Pero syempre, safety mo pa rin yung sarili mo, no? Kasi once na pumasok na sa isip mo na nahilo ko pero saglit lang naman yun eh. Ang mangyari diyan is mag-aano na kagad yung isip mo, yung mag-automatic na ay wala, silipas lang to, tapos bigla lang siya mawawala. Ang nangyayari lang kaya tumatagal yung hilo na yun dahil may takot. Bigla na lang may sasabay doon na kakaibang kaisipan doon sa isip mo na yun. Sa naisip mo na matutumba ka doon. Pag nahilo ka, matutumba ka, puputok yung ulo mo. Di ba yung mga ganun? So, catastrophizing, mga negative thoughts, no? Hindi yun ang way, no? Kailangan yung harapin yun, no? Kasi, wala eh. Yun talaga ang daan eh. Yun ang paraan natin para makalabas dito, no? Pagharap, kapatid. So, yun. So, sa sa recovery, no? Dahan-dahan lang, kapatid. Sa exposure, dahan-dahan lang. Hindi natin kailangan biglain yan o ma-frustrate tayo na kailangan gawin ko to araw-araw, kailangan madaliin ko to. Hindi. Sabi nga ni Claire Wicks, let time pass eh. Kasi hanggat hindi ka na natatakot to sa bagay na yun, doon naman na normalize yun. Doon na
kakalma yung isip mo na, ay, dati pa naman to eh. Kumbaga, nangyari na to sa akin, hindi naman na to bago sa akin. So, ba't po kakatakutan yun? Hanggang sa mag-automatic na yung isip mo na, ay, wala. Tapos wala ka na mararamdaman dun sa, ano na yun, sa sitwasyon na yung bagay na yun, no, kinakatakutan mo. Pag nawala na yun, yung wala na siyang, kumbaga, hindi mo na siya maiisip na natakot ka dun dati. Yun ang mangyayari dun, kapatid. So, yun yung way, ay yun yung sinasabi nating normalizing, kapatid. Yung sinasabi ko, ang recovery is yung wala ka ng pakialam. Although hindi mo naman siya iniisip eh. Pero wala ka nang naiisip tungkol sa bagay na yun o sa sitwasyon na yun. Wala ka nang pakialam dun. Baga, wala na. Di ba dati, ganun ka naman, di ba? Ngayon lang may anxiety ka, nagiging concern ka lang sa mga ganun, dahil sa mga pakiramdam mo, no? Nagiging concern ka lang, pero dahil nga hindi mo pa siya alam, ano na siya, nahaluan ka lang ng takot, no? So, yon. So, dito na papasok yung mga reframing, rewiring, reprogram ng isip mo, no? Yung mga neuroplasticity, no? Neuropathway, no? Gagawan mo na siya ng panibagong daanan, yung ugat na yun, no? Para mabago siya, no? Although, ang pagbabago na yun is yung ginagawa mo rin, no? Yung pagharap mo yung sa sitwasyon na gano'n. Kasi, hindi mo mababago yun hanggat wala kang binabago. Wala kang binabago sa pag-iisip mo, sa mga ginagawa mo, no? Gaya ko, no? Minsan, dati takot ako pumunta sa tindahan. So, katagalan, no? Pakonti-konti, minsan, hindi ako nakapunta sa tindahan na yun. Tapos nakakapunta na dahan-dahan ko na, nakakarating na ako. Hanggang sa, wala na. Doon na ako. Normal na lang sa akin pumunta doon. Parang, hindi ko na naisip na, ay, dati takot na takot ako dito eh. Ay, wala eh. Wala na. Ibang-iba na, malayong-malayo. So, ganun yun. Ganun ang paraan nun. Hindi mo man napapansin, hindi mo man naiisip na, ay, dati ganito yun. Wala na lang sa'yo yun. Yun ang recovery, kapatid. Yung wala ka na talagang maiisip na pangit doon sa sitwasyon na yun, no? So, sana naiintindihan nyo yun, no? So, matututunan na ng isip mong ma-normalize yun. So, doon nahihinto yung fight, flight, freeze, no? Sabi natin yung fear response, no? Kasi, hanggat active yan, na-active siya, no? Dahil nga doon sa mga trigger o mga behavior mo na, no? Yung mga nakasanayan mo na noon. Yun ang ano doon eh. Kailangan mo lang siyang mapahinto yun. Yung pag-atake ng fight, flight, freeze na yun, no? Sa paraan mo din, no? Kasi, kailangan mo muna ma-expose o ma-normalize yung isip mo, utak mo para bigla na lang siyang kakalma, no? Kasi, ikaw rin na magdadala sa isip mo, ikaw rin magdadala sa kanya para kumalma siya, no? Kasi, hanggat may takot ka, hanggat ano, wala. Bigla na lalabas yung fight, flight, freeze. So, pag natakot ka doon sa naramdaman mo na yun, boom, panic. So, yung panic na yun, kapag tumagal na, magiging panic disorder na, so marami pang ibang lalabas. Lalabas na tong monophobia, no? So, yun, maraming salamat mga pre. Sana may naintindihan ko kahit konti sa ating vlog, no? Baka ng buhok ko, kailangan na yatang so, yun. Maraming salamat mga pre. Adios.